Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pagsubaybay, pag-promote at pag-like ng ating mga videos. At utang na loob ko yan sa inyo kung bakit patuloy po na lumalago ang ating channel, lumalakas po ang ating viewership dahil kayo po ang nagsusuporta kay Ka Eric at naniniwala kayo na maayos po ang ating plataforma ng mga pagtatalakay ng mga issue na kinakaharap ng ating mga mamamayan. Uy, kahapon po, birthday ni Inday Sara Duterte, May 31, at tayo po ay nagbigay ng pagsaludo at pakikipagkaisa kasama po ang grupo ng Kampilan, katipunan ng mga mamamayang para sa bayan o Kampilan Group, no, na binubuo ng mahigit 20 organizations. Ay nagkaroon tayo ng community fellowship, may salo-salo sa arroz caldo o special lugaw na tulong po, suporta ni Manong Governor Chavit Singson, at mga sharing ng bigas sa Delpan, Tondo, dyan sa may Parola area, sa Tondo. Mahigit po 1,000 ang mga mamamayan na dumalo, mga kabataan, upang makisalo-salo sa simpleng pagtitipon na ito para po sa pagbibigay ng paggalang at pagmamahal ng mga ordinaryong mamamayan sa birthday celebrations ni Inday Sara. And nung tanghali po, sa harap naman tayo ng Senate Building, nagkaroon po tayo ng mahabang lamesa o pinagdudugtong na mga mesa. Nagsagawa po tayo ng budol fight. Kasama natin ang iba't ibang mga network of organizations at umabot din po sa mga 500 katao o mahigit pa ang sumama sa sabay-sabay po na salo-salo ng tanghalian dyan sa gitna ng kalsada o sa kalahati ng kalsada sa harap po ng building ng Senado. At pinamunuan ito nila Tatay Rani Ludovica, na siya pong nagbigay ng inspirasyon na ang grupo ng iba't ibang mga nakalinya sa Duterte political groups ay magsama-sama kahapon. Ayan. So mabuhay po at happy birthday, Vice President Sara Duterte. Uy, Kwan, mga kababayan, patuloy po na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa trust, approval rating, and voters preference na siya ang magiging susunod na Pangulo ng bansang Pilipinas. At samantala naman sa bahagi ni Marcos Jr., lagapak na lagapak po sa negative 15 ang kanyang average trust rating and approval rating. Sa Metro Manila alone, mga 31% po negative. Ibig sabihin po ay ayaw nila na manatili pa si Ginoong Marcos sa mayoriya ng mga mamamayan na naninirahan sa Metro Manila. And this is the highest negative ratings for trust and approval ng isang aktibong presidente na halos nangangalahati pa lang sa kanyang termino ay itinatakwil na po ng mayoriya ng kanyang mga mamamayan. Yan ang dahilan kung bakit siguro nag-iirita siya. Kasi naman, palpak ang mga pinaggagawa niya, mga kababayan. Mantakin mo ipalusob mong Senado. At tapos itatanggi mo na ikaw ang pasimuno sa diskarte nila Trillanes at nila Matibag. Alam naman ng taong bayan po na hindi naman gagalaw yan sila Matibag at Trillanes at ang mga grupo nila kung walang konsente at basbas ni Ginoong Marcos. O di tuloy, nagkaroon ka ng maraming kalaban sa Senado. There are now 13 senators, 12 in the actual presence, ang ayaw nang sumuporta sa iyo. At kaya nga naitulak ang pagbubukas muli ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Dahil pinalusob mong Senado tinapakan po ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan ang integridad at kalayaan ng Senado. At isa pa dyan, ginagamit niya ng lantaran
itong onsihan senators. Sa pangalan pa lang, hindi mo na mapagkakatiwalaan, ano? Onsihan senators. Yan. So, yan ang nagbunsod na mas lalo pa pong makita ang nangyayaring kaguluhan sa politika ngayon. Ang may kagustuhan at may kagagawan nito, si Marcos Jr. mismo. At malinaw din naman sa mga pinagsasabi niya doon sa kanyang press briefing sa Japan na pinanghihimasukan niya ang mga independent decisions ng Senado. Kagaya po ng pag-amend sa rules kung saan papayagan ang remote voting para sa mga senador na sakali mang sila ay makasuhan na at maipakulong ng attack dog ni Marcos sa ombudsman na si Boying Rimulya ng mga non-bailable na mga kaso, kagaya sa kaso ngayon ni Senator Jinggoy Estrada, bagamat nakapagpiyansa siya doon sa graft and corruption case, pero ang plunder case niya, non-bailable yan. Pero senador pa rin po siya, wala pa naman napapatunayan na nagkasala siya, maliban na lang kasi na siya ay pinag-iinitan ng gobyerno ni Marcos dahil hindi siya nagsuporta o hindi siya nag-cooperate sa pagbubuo nitong bloke ng mga senador na ginagamit ni Marcos para magsabotahe sa loob ng Senado. Lalong-lalo na sa pagpigil na muling mabuksan ang investigasyon ng flood control ng mga iskandalo at iba pang katiwalian na nagaganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr. na nais buksan at ito ay mausisa ng makatotohanan at may kredibilidad dito sa tinatawag na Senate Blue Ribbon Committee. So, ang maniobra ni Marcos umabot sa punto na tinatapakan na niya at binabastos at ginigipit ng lantaran ang Senado, lalo na po ang mga non-aligned to Marcos interest na mga senador na tinaguri ang the Brave 13 Senators. Ayan, mga kababayan. So, malayong-malayo po ang distansya ni Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Lalo na kung i-include pa si Martin Tambaluslos, no? Dito sa survey na ito, eh di talagang wala nang patutunguhan si Martin Tambaluslos. Siguro mga negative 40 o negative 50 ang rating sa kanya. Below zero, negative. O yan. So, malaking bagay ito, mga kababayan, ha? Ang paglabas ng latest survey sa SWS. Trust, approval, and ang isa, ang candidates preference, ang voters preference para sa magiging presidente ng Pilipinas. At ito ay lumalabas na si Sara Duterte pa rin po ang runaway frontliner. Ibig sabihin, kung gaganapin ang eleksyon ngayon, si Sara Duterte ang mananalo. Yan ang ibig sabihin po ng front runner. And despite sa malaking budget na ibinuhos nila Marcos at Romualdez sa pagwasak kay Sara Duterte, kasama na dyan ang binabaluktot nila na impeachment trial nila sa House of Representatives, mga iba't ibang mga trolls nila na binabayaran araw-araw upang mag-atake at gumawa ng kwento laban kay VP Sara Duterte. Walang epekto eh. Ang estimate nga ni Senator Marcoleta, aabot sa 1 billion pesos every year ang ginagamit o ginagasto nila Marcos at nila Romualdez. Syempre hindi naman nila personal na pera yon. Doon yun nanggagaling sa pera na pinapaikot nila mula sa kaban ng bayan. No? So mga 1 billion to 2 billion pesos para mag-maintain lang ng mga trolls o yung tinatawag na mga keyboard zombies. Zombies dahil walang utak naman talaga. Dinidiktahan lang ito ng Special Operations Team nila Marcos at nila Romualdez para lang magsagawa ng mga maruruming propaganda attack laban kay Vice President Sara Duterte, sa kanyang ama na si former President Duterte, at sa iba pang mga opposition political personalities na kumakalaban kay Marcos.
So 1 billion o mahigit pa, no, close to 2 billion pesos. And yet the net effect favorable pa rin kay Sara Duterte. For the longest time na simula po ng mabuo ang kanilang tandem and unit team ni Marcos Jr., lahat po ng survey at mga survey company, si Sara Duterte po ang pinipili ng mga respondents kapag sila ay tinatanong kung sino ang pinagkakatiwalaan nila na magiging leader ng bansa at kung sakaling magkaroon ng eleksyon, sino ang iboboto nila. Consistently, mga kababayan, si Sara Duterte ang runaway winner. Yan siguro ang ulitin ko, bakit irritable. Si Marcos Jr. ay sa kadahilanan po na hindi niya na madidiktahan ngayon ang Senado. Lumalabas ang mga malalaking issue at iskandalo laban sa kanya na siyang pasimuno ng lahat ng kaguluhang ito. Ayan. Including itong mga nangyayari ngayon sa pag-surrender na halos through betrayal of the public trust or the people's trust. Isinurrender na ni Marcos ang Pilipinas sa ICC. Bagamat hindi pa ito nare-resolba sa Korte Suprema, pero ang ICC po ay lumalabas na siyang instrumento ngayon ni Marcos para gamitin sa kanyang maruming laro sa politika. At ang unang tinatarget nila yung mga officials na mga naging kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon po ng Duterte government. Ayan. So tingnan natin ito ang mga landscape ng politika ngayon. Kahit na hindi pa nagsisimula ang actual na impeachment trial sa July pa, ang taong bayan wala nang pakialam dyan kasi para sa kanila uulit-ulitin lang naman yan ng mga taga-House of Representatives ang naipakita na nila na kabulastugan sa impeachment process ni Vice President Sara Duterte, na ginamitan nila ng pandaraya sa batas, pandaraya sa proseso, at ginawa nilang parang kangaroo court trial. Kapareho sa CPP, NPA, NDF na sila na rin ang prosecutor, sila na rin ang witness, sila na rin po ang judge. Kaya yung ginawa na yon, nakabulastugan sa House of Representatives, ay mahihirapan silang gagawin yan sa Senado. Lalo pa na hindi na po ang majority bloc ni Marcos at Romualdez ang nagko-control ng liderato sa Senado. Kaya naman, tudo-tudo ang kanilang paglalarga na mamadaliin nila si Sara Duterte na maipa-impeach, then magkaroon ng trial para kahit hindi sila sigurado na makukuha nila ang 16 votes ng mga senador, ay madudurog naman nila si Sara Duterte sa maruming laro ng propaganda. Malinaw, no? Kung ano ang objective nila Marcos, kung bakit nila ginagawa ito. At syempre, yung pinakamabigat na objective ni Marcos or agenda nila ni Romualdez, kasabwat yan, ay kung papaano nila masabotahe at mapipigilan ang posibilidad ng paglalantad ng iba't ibang mga mabibigat na witnesses para po magtestimonya dito sa Senate Blue Ribbon Committee, na pilit na iniiwasan ni Marcos na ito ay makapasok sa agenda, at sa araw na ito ay mukhang isa yan sa major debate. Kung may legal basis ba ang pagbubuo sa subcommittee on flood control scandal na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. So, pagdating ng debate dyan, magiging intense na naman ang debate. At in-expect natin, sabi ni Lacson, kung hindi daw sila papakinggan, which version na yun, ay mag-walk out na naman sila. Pero may option dyan si Senator Alan Peter Cayetano, in his capacity as Senate President, pwede niyang ipa-order sa Senate Sergeant at Arms na hulihin at physically bitbitin sa plenary
ang mga senador na hindi naglilingkod para po sa proseso na pangloob na usapin ng proseso ng organisasyon ng Senado, hindi nila masunod-sunod. Hindi nila kayang sundin ito sapagkat nais nilang baloktutin. Kaya naman, banggaan talaga yan dyan mamaya sa Senado. At we are going to join the solidarity action of our people at babantayan din po natin ang Senado kung ano po ang mga hakbang na gagawin nila. Lalo na itong Senate majority sila, pero 12 lang ang present kasi nga nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Kaya ba nilang ilusot ang compromise sa amendment at hanggang sa mapapayagan ang pagkakaroon ng video conferencing or teleconferencing as a hybrid mode ng pag-participate sa sesyon ng plenaryo ng Senado at hindi lamang po sa deliberation kundi pati sa pagbobotohan. We hope na itutulak na ito ngayon ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano para magkaalaman na at magkakaroon po ng malinaw na salalayan kung ano po ang magiging projection kapag naitulak po ang rules amendment na pwede nang makapagboto o makapag-deliberate kung available via teleconferencing. Yan ang pinakagusto ni Marcos na mapigilan dahil ma-access na ng ating mga mamamayan kung ano talaga ang lalim at lawak ng iniimbestigahan dyan sa flood control na yan. Ayan. Abangan po natin ang mga posibilidad ng pagsabog ng balita at nagbibigay lang tayo ng mga outlook and some initial perspective dahil dito sa posibilidad nga ng banggaan na naman na matindi sa loob ng Senado. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!